Isang malakas na tili ang bumulabog sa buong mansyon ng umagang yon. Nagmamadaling nagsuot ng roba si Yaya Elena, saka patakbong pumunta sa kwarto ng alagang si Alexa. Pagbukas niya ng pinto, ay nakasiksik sa gilid ng kwarto ng dalaga ng abutan niya. May hawak itong sanitizer at winiwisik-wisik sa ere. Hinahanap naman ni Yaya Elena ang kinakatakutan ng alaga. Ay, sino na naman bang dumalaw sa'yo rito? Oh my God, Yaya! Butit nandito ka na! May ipis! May ipis na lumilipad kanina at natapuan niya ako! Ew! Baka magkagalis na ako o baka tapuan ako ng sakit sa balat dahil sa nakakadiring ipis na yon! Hysterical na nagsumbong si Alexa sa Yaya. Pinigilang matawa ng matanda. Kinuha niya ang sanitizer sa kamay nito at matyagang hinanap ang ipis. Nakita niya ito sa ilalim ng kama. Kaya naman pinalo niya agad ng suot na tsinelas para mamatay. Nang winalis niya ito, ay muling inagaw ni Alexa ang sanitizer. Sa kagigil na winisikan ang wala ng buhay na insekto. Muntik na akong patiin ito sa takot eh. You deserve to die. Ay, tama na yan. Napatay ko na nga yan. Bakit ba kasi nabubuhay pa sila sa mundong to? Hindi naman natin sila kailangan dito. Lahat ng may buhay rito sa mundo, may purpose at halaga. Bakit ba kasi takot ka dyan? Dahil nakakatakot siya, that's it. Hindi ko rin alam kung bakit. Wala naman akong matandaan na kinagat ako ng ipis. Basta natatakot ako, Yaya. Kasi naman, nag-feeling butterfly sila eh. Shock! Hindi napigilan ni Yaya Elena ang humagalpak ng tawa. Ay dako, puro ka talaga kabugakan na bata ka, oo. Ang aga-aga mong nangiistorbo sa pagtulog ko. Sorry na, Yaya, kung naistorbo kita. Kahit ako nga naistorbo rin dahil sa ipis niyan eh. Nai-imagine mo ba? Mahimbing ako natutulog, tapos nararamdaman ko na may kumakaluskos dito sa loob ng room ko. Pagtilat ko, lumilipad-lipad yung puwisit na ipis na yan. Paano ako makakatulog? Siyempre bumangon ako para subukan sanang patayin siya. Kaya lang, bigla siyang lumipad sa akin. Akala ko nga, end of the world na eh. Ay, thank you, Yaya, dumating ka. You're always my savior. Ay, kahit patay, magigising at babangon sa lakas ng tili mo kanina. Yaya, medyo nagugutom na ako. Pwede mo ba akong ipaghanda ng almusal ko? Pinapungay pa ni Alexa ang mga mata para magpa-cute sa yaya niya. Ay, wag mo na akong idaan sa ganyan. Pasalamat ka't nagugutom na rin ako. Ay, teka lang. Magluluto ako ng agahan ng pinakamamahal kong alaga. Maraming salamat, Yaya. Sabay na kumain ang dalawa nang biglang sumulpot si Don Lucio. Agad na naupo ang Don sa upuan at nagmamadaling nagsandok ng pagkain. May mga death threats akong natatanggap. Mas maigi kung huwag muna kayong lalabas ng bahay. Ikaw, Alexa, huwag ka munang gagala, ha? Kahit na may bodyguards ka pa, hindi natin masasabi kung kailan darating ang panganib. Paano ang trabaho ko, Dad? Huwag mo munang isipin ang trabaho mo. Nandyan lang yan. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. May hint po ba kayo kung sino ang posibleng nagpapadala ng mga threats? Mahirap magbintang kung sino. Maraming pwede. Kung sakali. Alam mo naman, business matters. Dad, what if magdagdag kayo ng mga bodyguards? Ay, natatakot ako. Baka kung anong gawin ng mga taong yan sa'yo. Ay, no need na, iha.
Nireport ko na sa pulis ang tungkol dyan. Basta sundin mo na lang ang bilin ko, ha? Hanggat hindi pa tayo sure sa safety natin. Okay, Dad. Masusunod po. Yaya, bantayan niyo ho yung alaga niyo. Baka matakasan na naman po kayo. Ay, papaluin ko na siya kapag inulit niya pang takasan ako. Sabay na nagkatawanan ng Yaya, pati na rin ng Don. Nakabusangot naman si Alexa, saka isinubo ang ulam na nasa tinidor. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na si Don Lucio na pupunta na sa opisina nito. Hinadkan pa nito ang pisngi ng unika iha. Malungkot naman na tinitigan ni Alexa ang papalayong ama. Nang marinig nila na umalis na ang sasakyan nito, ay nagulat pa ang dalawa nang biglang pumasok ang matangkad at morenong lalaki na nakasuot ng jacket, t-shirt at pantalon. And who the hell are you? Nagugutom ako. Kakain ako. Intruder! Guard! Palabasin mo nga ang taong to! Parang walang narinig ang binata. Naupo siya sa lamesa at nagsimulang magsandok ng pagkain na nakahain. Hoy! Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang makikain dito? Yun ang sabi ng daddy mo. Sabi niya, kumain daw ako. Saka pwede ba? Huwag kang maingay. Magdamag akong nagbantay dyan sa labas ng bahay niyo. Kaya gutom na talaga ako. Ay, gusto mo ba ng kape, iho? Ipagtitimpla kita. Maraming salamat po, Manang. Sige po. Ipagtimpla niyo na po ako. Konti lang po kasukal. Yaya, huwag mo siyang ipagtimpla ng kape. Iha, ay mukhang isa siya sa tauhan ng daddy mo. Kumalma ka lang dyan, ha? Buti pa ang yaya mo, nakakaintindi. Ikaw, hindi. Kumain ka na ba? Tara, sabayan mo ako para lalo akong ganahan. Tinapunan lang ni Alexa ng matalim na tingin ang estrangherong lalaki. Inirapan niya rin ito. Mukhang hindi ako sa bala mamamatay. Tingin mo pa lang, nakakahiwa na. Tigilan mo ako sa pang-aasar, ha? Bakit ba ang sungit mo? Ay, magpapakilala ako para hindi mo na ako sungitan. Ako nga pala si Richard. Ikaw, Alexa ang pangalan mo, di ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sinabi ng daddy mo. Huwag mo nga akong kausapin. Magpakabusog ka dyan. Kung kaya mong ubusin ang lahat ng pagkain, ubusin mo. Maraming salamat. Nanguwi si Alexa habang tinititigan ng lalaking sunod-sunod ang pagsubo ng pagkain. Tumayo na siya at lumabas ng kusina. Naiwan naman si Richard at si Yaya Elena. Iho, eto na yung kape mo. Pasensya ka na sa alaga ko. Abay, masungit lang talaga yan minsan. Sanay na ako sa ganung mga babae. Bago ka bang bodyguard ni Don Lucio? May mga death threats kasi siyang natatanggap. Kaya kailangan pong bantayan ang kaligtasan niya. Oy, siya sige iho. May na kita dyan, ha? Huwag kang mahiya. Magpakabusog ka. Kung may gusto ka pang kainin, tawagan mo lang ang mga kasambahay. Maraming salamat po, Manang. Pagkatapos kumain ni Richard, umakyat siya sa pangalawang palapag ng mansyon para hanapin ang sinasabi ng Don na kwarto niya na pwede niyang tulugan. Nang mahanap niya yun, ay pumasok siya at agad na nahiga sa kama. Ay, salamat naman at nakahiga rin. Medyo inaantok na ako. Dumapa si Richard sa kama. Pagpikit ng mga mata, ay agad siyang nakatulog. Halos 2 oras na siyang nahihimbing sa pagtulog nang biglang maalimpungatan dahil sa ingay na naririnig mula sa kung saan. Tumihaya siya at pinilit na matulog muli. Pero naririnig niya pa rin ang lakas ng boses ng sintunadong kumakanta. Nakapikit siyang bumangon. Hinanap sa katabing kwarto kung saan yun.
Nang malaman niya kung saan, ay malakas niyang kinatok ng sunod-sunod ang pinto. Nang nagbukasyon, nagulat pa si Alexa sa taong nakikita sa harap niya. Madilim ang mukha ng lalaki. Tingin niya ay naistorbo niya yon sa pagtulog, base sa itsura nito. Anong ginagawa mo rito? Pwede bang magpatulog ka? Nagising ako sa kanta mong sintonado naman. Anong sintonado? Ang kapal na mukha mo. Yun ang narinig ko eh. Patulugin mo na ako. Kasi mamaya may duty pa ako. Sasagot pa sana si Alexa, pero tinalikuran na siya ng lalaki. Nakaramdam siya ng inis dito. Sinundan niya kung saang kwarto pumasok si Richard. Hindi na siya nagtaka nang pumasok yon sa guest room. Ang bastos niya. Wala man lang preno kung magsalita. Sintonado raw ang boses ko. Sa sobrang inis ay napaluha ng konti si Alexa. Hindi niya matanggap na may taong nagsabi sa kanya na pangit ang boses niya. Maghapong nagkulong si Alexa sa kwarto habang paulit-ulit na pinapatay sa utak ang lalaki. Nang gabing yon ay nagising si Alexa dahil sa nag-iingay na cellphone. Nang sagutin niya ang tawag, ay ang kaibigan niyang si Alea ang nabosesan. Sis! Kakauwi ko lang dito sa Pinas. Surprise ang pag-uwi ko. Nasurpresa ba kita? Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Sana nasundo kita sa airport. Paano pa magiging surprise kapag sinabi ko? Oh, kailan tayo magkikita? As of now, hindi ako pinapayagang lumabas ng dad ko. Ha? Bakit naman? May ginawa ka ba kaya off-limits ka? Wala. Good girl yata to. May mga death threats kasi. Kaya binabawalan niya muna akong lumabas. Oh my God! Totoo ba yan? Sino naman ang gagawa niyan? I have no idea pa kung sino. Basta sabihan mo ako kapag free ka na. May mga pasalubong ako sa'yo dito. Basta kapag pinayagan ako, tatawagan kita agad. Okay, sige. Bye! Nakaramdam ng lungkot at inip si Alexa. Gusto niyang makita ang kaibigan. Pero kapag tumakas siya, tsak na mapapagalitan siya. Hinawi niya ang kurtina at sumilip sa labas ng kwarto. Mula sa kinatatayuan ay natanaw niya si Richard na nakatayo malapit sa gate nila. Nakakasira ng gabi. Ikaw pa talaga yung nakita ko? Napalingon si Alexa sa pinto ng kwarto nang may kumatok. Pagbukas niya ay si Yaya Elena ang nakatayo doon. Tinatawag ka ng dati mo. Sabay na raw kayong kumain ng hapunan. Sige Yaya, bababa na po ako. Habang kumakain ng mag-ama, panay ang tingin ni Alexa rito. Humahanap siya ng tiyempo para makapagpaalam. Napansin naman ni Don Lucio ang pagsulyap ng kanyang anak. May sasabihin ka ba, Iha? Nagulat pa si Alexa at bahagyang natigilan. Magpapaalam po sana ako, Dad. Makikipagkita ako kay Alea. Kauuwi niya lang dito sa Pinas. Gustuhin ko mang payagan ka, pero iniisip ko pa rin ang kalagayan natin. Please naman, Dad. Payagan mo na po ako. Kahit na maraming bodyguards ang isama ko. O sige, bumapayag na ako. Pero sa weekend na lang siguro. Hey, salamat, Dad. Araw ng linggo, yun ang nakatakdang araw ng pagkikita nila ni Alexa at Alea. Pagkababa pa lang ng kotse, ay hindi na agad maipinta ang mukha ng dalaga. Kasama niya si Richard. Utos yun ng daddy niya para may bantay siya. Bukod sa binata, ay may 3 pa siyang bodyguard na kasama. Alam mo, ang ganda mo pa naman ngayon. Pero malapit na kitang tawaging si Mang. At bakit naman si Mang? Alexa ang pangalan ko.
Lagi ka kasing nakasimangot. Ngumiti ka naman. Paano kung hindi sisimangot? Ikaw ang kasama ko. May pagpipilian ka ba? Trabaho lang ang ginagawa ko. Walang personalan. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Para sulit naman ang pinapasahod sa'yo ng dad ko. Sige na, pumasok ka na sa loob. Dito lang kami. Huwag ka nga palang tatakas. Yan ang bili ng daddy mo sa amin. Oo na. Masayang nagkwentuhan sina Alex at Alea habang kumakain at umiinom ng wine. Inabot naman ni Alea ang mga pasalubong sa kaibigan. Para makabawi, ako na ang taya ngayon. May gusto ka pa bang orderin? Wala na. Pero may iba akong gusto. Ano? Ayun oh. Inginuso ni Alea ang lalaking nakaupo malapit sa entrance ng bar. Nag-iisa yon na parang may hinihintay. Umikot naman ang mga mata ni Alexa nang makitang si Richard ang tinutukoy nito. Tingin mo sis, binata pa siya? Hindi ko alam. Pero si Richard yan, isa sa bodyguard ko. Oh really? Ang gwapo naman yata ng bodyguard mo. Bulag ka ba sis? Nagagwapuhan ka sa lalaking yan? Yun ang nakikita ko. Pwede ko ba siyang i-take out? Itanong mo na lang sa kanya. Hindi ko masyadong kinakausap ang lalaking yan. Okay, ako na ang magtatanong. Nagulat pa si Alexa nang biglang tumayo ang kaibigan at pakending-kending na naglakad, papalapit sa kinauupuan ni Richard. Hi handsome! May hinihintay ka ba? Dahan-dahan na nilingon ni Richard ang babaeng nagsasalita sa tabi niya. Wala naman. Baka pwedeng makadate ka tonight. Hindi pwede. On duty pa ako sa trabaho. Ay, sayang naman. Naghahanap kasi ako ng makakasama ngayon. Mas mabuti pa, miss. Bumalik ka na lang sa table niyo ng kaibigan mo. Tumatakbo kasi ang oras. Limitado lang din ang oras niya ngayon. Ang suplado. Tumayo si Alea at bumalik sa table nila ni Alexa. Oh, kumusta? Pumayag ba? Hindi nga eh. Nasungitan pa ako. Hindi ko rin bet ang attitude niya. Parang ang presko at mayabang. Yun nga ang gusto ko sa mga lalaki eh. Ay nako, magkwentuhan na lang tayo tungkol sa ibang bagay. Ayokong masira ang gabi ko. Nagpakasaya ang dalawa ng gabing yun. Nagpakalango sila sa alak, nakipagsayaw sa mga lalaking lumalapit at nakikipagkilala sa kanila. Walang kaalam-alam si Alexa. Nang gabing yun, mangyayari ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang ama at sa kanyang yaya. 5 nakabonet ang tahimik na pumasok sa mansyon ng Don. Walang kaalam-alam ang mga bantay na napasok na sila ng masasamang loob. Naghiwa-hiwalay ang 5. Nag-usap muna sa mga mata kung sino ang pakay nila. Bawat kwarto ay binubuksan nila. Nang mabuksan ang isang kwarto, ay nakita ng lalaki na mahimbing na natutulog si Don Lucio. Inilabas niya ang baril sa baywang saka itinutok sa mukha ng Don. Nagkaroon ng palitan ng baril sa labas kaya biglang nagising si Don Lucio. Bago pa maiputok ng lalaking nakabonet ang hawak na baril, ay naagaw na yon ni Don Lucio. Nagpampuno ang dalawa. Nag-agawan sila sa hawak na baril hanggang sa pumutok yon. Maya-maya ay lumabas ang sariwang dugo sa bibig ng Don. Tumayo ang lalaki at binaril pa ng 2 sunod si Don Lucio. Sinigurado niyang patay na ito bago iwan. Tumakbo ang lalaki palabas ng kwarto. Eksaktong paglabas ay naabutan niyang tumatakas ang matandang yaya. Hindi siya nagdalawang isip na barilin ang walang kalaban-laban na matanda. Natumba yun sa sahig at kahit nasasaktan, ay pinilit na magmakaawa sa kanila. Huwag niyo akong patpatayin. Parang awa mo na. Trabaho lang. Walang personalan. Kinalabit ng lalaki ang gatilyo. Saka pinaputukan sa dibdib at ulo ang matanda. Nang matapos ang misyon nila,
Sinenyasan niya ang mga kasama na kailangan na nilang tumakas. Lumalalim na ang gabi. Nakakaramdam na ng inip si Richard. Panay ang tingin niya sa kanyang relo. Nang hindi makatiis, ay nilapitan niya si Alexa para ayain ang umuwi. Medyo lasing na ang dalaga at hindi na makausap ng maayos. Ayoko pa nga umuwi. Maaga pa naman na. Maaga pa ba to sa tingin mo? Baka nag-aalala na ang daddy mo. Matagal na naman ako bago makakalabas. Kaya susulitin ko na. Ayusin mo nga sarili mo. Sa ayaw at sa gusto mo, iuuwi na kita. Bakit kaya? Hindi ka na lang muna uminom para naman makapag-chill ka rin. Oras pa naman ang trabaho ko, kaya bawal akong uminom. Tara na, umuwi na tayo. O gusto mong buhatin pa kita? Walang nagawa si Alexa kung hindi ang sumunod sa lalaki. Nagkanda haba-haba ang nguso niya na inayos ang sarili, saka nagpaalam sa kaibigan. Hindi naman siya pinigilan ng babae dahil busy na rin ito sa pag-i-entertain sa lalaking nakilala nito sa loob ng bar. Habang sakay ng kotse, hindi maintindihan ni Alexa kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi tuloy siya mapakali sa kinauupuan. Pinalakasan niya ang aircon dahil pakiramdam niya ay sinasakal na siya sa init. Napansin naman ni Richard ang kakaibang ikinikilos ng amo. Kinuha niya ang isang bote ng tubig at binuksan yon. Ibinigay kay Alexa. Inumin mo muna to para maging maayos ang pakiramdam mo. Nasobrahan ka yata sa alak na nainom mo. Walang kibong kinuha ni Alexa ang tubig at mabilis na nilagok. Habang nakatingin sa labas ng bintana, ay parang narinig niya pa ang boses ng kanyang ama na tinatawag ang pangalan niya. Lumingali nga siya para hanapin kung saan yon nanggagaling. Daddy? Pagdating sa gate ng mansyon ay nagtataka ang driver kung bakit hindi binubuksan ng gwardya ang gate. Nakailang busena na siya pero walang lumalabas na tao mula sa loob. Kinutuban na si Richard kaya siya ang naunang bumaba. Sumenya siya sa mga kasama na manatili sa loob ng sasakyan. Pagtulak ni Richard sa gate ay tumambad agad sa kanya ang nakahandusay na katawan ng gwardya. Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Nakikiramdam na baka naroroon pa ang nanloob sa mansyon. Nilapitan niya ang gwardya at sa kasamaang palad ay wala na yung buhay. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Nang walang maramdamang ibang presensya, saka siya umakyat sa itaas. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makitang wala na ring buhay ang katawan ni Yaya Elena na nakahandusay malapit sa hagdanan. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Don Lucio. Nanlumo siya nang makitang patay na rin ang Don. Bago bumaba ay tumawag siya ng pulis para i-report ang nangyari sa mansyon. Pababa na sana si Richard nang makasalubong ang lumuluhang si Alexa. Nang makita nito ang yaya ay bumunghalit yun ng iyak. Lumuhod dito sa sahig at kinandong ang duguang ulo ng yaya nito. Sorry, pero ikinalulungkot kong sabihin na wala na rin ang daddy mo. Hindi! Sabihin mong hindi totoo yan! Isipin mo na lang na maswerte ka dahil wala ka rito sa bahay nung looban kayo. Wala na ang daddy ko at ang yaya ko. Paano na ako ngayon? Wala na sila. Hindi nakatiis si Richard sa nakita niya, kaya wala sa hinagap na niyakap niya ang dalaga. Lalo lamang yun umiyak sa balikat niya. Hinaplos niya ang likod at ulo nito para kumalma. Naghiwalay sila nang marinig ang wangwang ng mga pulis sa labas ng mansyon. Inalalayan naman ni Richard ang babae habang bumababa ng hagdan. Tingin niya ay anumang oras babagsak o mahihimatay na si Alexa.
Masusing siniyasat ng mga dumating na pulis ang buong mansyon. Isa-isa nilang inilabas ang mga natagpoong bangkay. Halos mahimatay naman sa labis na pagwawala si Alexa nang makita ang karumal-dumal na nangyari sa kanyang ama. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ng ama at ilang sandali pa nawala na siya ng malay at biglang bumagsak sa sahig. Mabuti na lamang at naagapan na nasalo siya ni Richard. Nagising si Alexa sa hindi pamilyar na lugar. Agad niyang nakita si Richard na titig sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Okay na ba ang pakiramdam mo? Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi ba ito isang panaginip lang? Totoo ang lahat ng ito at hindi ka nananaginip. Kung okay ka na, pumunta na tayo sa funeral homes para masimulan ng ayusin ng daddy at yaya mo. Ayaw kasi kitang pangunahan, kaya hindi ko muna sila pinagalaw sa imbalsamador. Pagdating ng punerarya, ay muli na namang tumulo ang luha ni Alexa. Isa-isa niyang hinaplos ang bawat parte ng katawan ng ama at ng yaya niya. Nang yakapin niya ang dalawa, ay saka lamang siya umalis sa ibabaw ng katawan nila. Hinadkan niya sa pisngi ang dalawa, saka nagsabi sa embalsamador na ayusin ang bangkay ng dalawang pinakamamahal niya sa buhay. 10 taong gulang si Alexa nang mamatay ang ina sa isang car accident. Simula noon, ang ama at ang yaya na lamang ang kasama hanggang sa paglaki. Hindi na nag-asawa ang ama dahil na rin sa kahilingan niya na wag na itong magmahal ulit. Ayaw niyang mawala at madungisan ang magandang alaala ng kanyang ina. Ngayon na wala nang natitirang kasama sa buhay, ulilang lubos na siya. May naiisip ka ba kung sino ang mga lalaking nanloob sa bahay niyo? Nakuhanan sila ng CCTV. Pero hindi sila makilala kasi mga nakabonet. Ang totoo, wala akong alam kung sino ang posibleng gumawa nito sa kanila. Natatakot ako. Baka akong isunod nila. Hanggat nandito ako, hindi ka nila magagalaw. Naalala pa ni Richard nang kunin siyang bodyguard ng Don para sa unika iha nito. Lagi nitong bilin na tanging si Alex ang priority sa lahat ng oras. Nagbabantay siya sa mansyon, pero si Alex ang totoong binabantayan niya. May pagkasutil kasi ang anak ng Don, kaya yun ang laging binibilin sa kanya. Kahit saan ito magpunta, ay dapat kasama siya. Nangako pa siya na kahit buhay niya'y ibibigay niya para lamang maproteksyonan si Alexa. Bago siya magtrabaho sa Don, ay dati siyang bodyguard ng isang congressman sa lugar nila. Kaya sanay na siya sa mga ambush at delikadong sitwasyon. 3 araw lang na ibinuro lang labi ng dalawa, saka nagpasya si Alexa na ipalibing sila agad. Kahit pagod sa ilang araw na lamay, ay hindi pa rin dalawin ng antok ang dalaga. Pabaling-baling siya sa higaan ng gabing yun. Nagulat pa siya nang may tumakip sa bibig niya. Sisigaw na sana siya, pero namukhaan niya agad si Richard. Sumenyas ang binata na huwag maingay. Tango na lamang ang isinagot ni Alexa. Kailangan nating umalis ngayon. Parang may paparating na panganib. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Yung hindi ka nila masusundan. Kumuha ng ilang gamit si Alexa, saka inilagay sa bag. Palabas na sila ng kwarto nang biglang may nagpaputok ng baril mula sa labas. Yan ang nga bang sinasabi ko. Nandyan na sila. Kinapa ni Richard ang baril na nakasuksok sa bewang. Hawak niya sa isang kamay si Alexa. Iniisip niya kung papaano sila makakalabas ng ligtas. Binuksan niya ang pinto at patago-tago sila habang tumatakbo. Naririnig pa rin nila ang palitan ng putok sa labas. Pagbaba nila ng hagdan ay muntikan ng tamaan ng bala ng baril si Richard. Mabuti na lamang ay nakailag siya. Itinulak niya si Alexa sa kabinaril ang lalaking nakabonet. Nang bumagsak yun sa sahig, saka nagmamadaling tumakbo palabas ang dalawa. Sumakay sila sa kotse,
Saka pinasibadyon papalayo. Palingon-lingon sa likod si Alexa na baka nasundan sila ng gustong pumatay sa kanya. Paano mga kasama mo doon? Naiwan sila. Alam na nila ang gagawin. Mas importante yung ligtas ka. Maraming salamat, Richard. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinaglalamayan na rin ako. Ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Ipinangako ko kasi kay Don Lucio na kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Iniiwas ni Alexa ang tingin sa binata. Nakaramdam siya ng konting kilig dahil sa sinabi nito. Nanahimik siya at ipinikit ang mga mata. Hindi niya namalayan na nakatulog siya at nagising siya dahil sa mahinang haplos na iginawad sa pisngi niya. Si Richard ang namulatan niya ng mga mata. Nakatitig yun sa kanya. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Iyon ay kung okay lang sa'yo. Nasa ang lugar na ba tayo? Hindi ko rin alam. Pero may nadaanan lang akong motel. Medyo inaantok na rin kasi ako. Kaya naghanap ako ng pwede nating matulugan pansamantala. Tara na, para makapagpahinga ka na rin. Pagpasok sa loob ng kwarto, ay agad na nahiga sa kama si Richard. Naupo naman si Alexa habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Pasensya ka na. Pero wala silang available na 2 bed. Kaya no choice, kundi isang kama lang ang hihigaan natin. Huwag mo akong isipin. Dito na lang ako sa sofa. Diyan ka na lang sa kama. Sigurado ka? O gusto mo, palit muna tayo. Okay lang ako. Magpahinga ka na. Matutulog na rin ako. Patagilid na nahiga si Alexa. Nakatalikod siya sa binata. Kaya hindi nito nakikita kanina ang pinipigilang mga luha. Muli na naman kasi niyang naalala ang ama at ang kanyang yaya. Kaya naman naging emosyonal siya. Daddy, Yaya, sana masaya kayo kung saan man kayo ngayon. Kung naririnig o nakikita niyo ako ngayon, sana gabayan niyo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano pang naghihintay sa akin. Napansin ni Richard ang bahagyang pag-alog ng balikat ni Alexa. Gusto niya sanang bumangon para patahanin ng babae, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang sa pagkakataong yon ay nagluluksa pa ito dahil sa nangyari sa pamilya nito. Kabilugan ng buwan, nagsimulang mangating isang nilalang at tinubuan na siya ng mga balahibo sa katawan. Nagmistulang humaba ang mga kuko at ang pangil niya. Ilang sandali pa ay naging malaking aso na ito. Mabilis itong tumakbo sa itaas ng burol at umalulong ng malakas. Ho! Saway ng isang lalaki sa kanyang kalabaw. Kasalukuyan siyang nakasakay sa alagang kalabaw. Galing siya sa loob ng gubat dahil may kinuha siyang halamang gamot sa utos ng manghihilot. Kasalukuyang nanganganak ang kanyang asawa sa maliit na kubo nila. Bakit ka ba nagwawala? Lintik na kalabaw ka! Inis na saway niya rito, ngunit hindi ito tumigil sa pagwawala. Dahilan para mahulog siya rito. Sapo ang kanyang balakang na pinipilit tumayo ng may edad ng lalaki. Kumaripas ng takbong kalabaw papalayo at iniwan siya sa gitna ng masukal na gubat na yun. Muling alulong ng isa tila aso. Mula sa itaas ng burol ay kitang-kita itong naroon habang nakatapat at nakatingin sa bilog na buwan. Mula sa kinatatayuan ay aninag niya ang lalaking sakay ng kalabaw. Bahagyang tumutulo ang laway niya at umiilaw ang mapupulang mata sa dilim. Mabilis siyang bumaba sa burol at tinungong daan papunta sa kinatatayuan ng kanyang sunod na biktima. Matamang tinitingnan ng lalaking may edad ang munting ilaw mula sa madilim na kakahuyan. Hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Bahagya siyang yumuko
para pulutin ang isang plastik na may laman ng mga halaman. Kailangan niya yung may uwi dahil hinihintay siya ng asawa at ng manghihilot. Pagtayo ay nagulat pa siya nang umaandap-andap ang ilaw na nakikita. Ilaw ba yun? May naririnig siyang kaluskos mula sa direksyon na tinitingnan. Umihip ang malamig na hangin at nanuot sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Hindi niya maintindihan ang kilabot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Naaalala niya mga kwento ng buong baryo sa tuwing kabilugan ng buwan ay may isang halimaw ang gumagala at pumapatay sa lugar nila. Matagal na yung napapabalita, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang halimaw. Mabilis na hinawakan ng lalaki ang gulok na nakasabit sa baywang. Naririnig niyang presensya ng isang nilalang. Alam niyang papalapit ito sa direksyon niya dahil sa siit na naaapakan nito. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Halos mangalog na ang tuhod niya sa takot. Nakakaramdam siya ng panganib, ngunit hindi maaaring panghinaan ng loob. Hinigpitan niya ang hawak sa gulok at sumigaw. Kung sino ka mananarian ka, hindi ka sasantuhin ang gulok ko! Ang mumunting ilaw na nakikita kanina sa dilim ay mabilis na naglaho. Ganoon na lamang ang gulat niya nang dambahin siya ng malaking hayop. Napahiga siya sa damuhan at nanlaking mga mata na hinawakan sa liigang nilalang na gustong lumapastangan sa kanya. Dahil sa magkahalong takot at kilabot ay nawalan siya ng lakas. Nanaig ang halimaw na handang-handa na siyang gawing hapunan. Ubod lakas siyang napasigaw nang kagatin siya nito sa gilid ng liig. Sumargo ang masaganang dugo mula roon. Buong takaw siyang sinibasib sa dibdib. Kinain ang puso niya at sunod naman ay ang tiyan. Nang mabutas ng halimaw ang tiyan at ang lamang loob naman ang sunod na kinain. Wala nang buhay ang lalaki, ngunit patuloy pa rin sa pagngasab ang halimaw. Nang mabusog ay itinaas pa nito ang mga kamay at muling umalulong ng malakas. Kinabukasan ay halos sabay na nagising sina Alexa at Richard. Nagtataka pa si Alexa kung papaano siya napunta sa kama. Ang alam niya ay sa sofa siya nahiga. Nabasa naman agad ni Richard ang tumatakbo sa isip nito. Hindi kita matiis kagabi, kaya binuhat kita dito sa kama. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawang masama sa'yo. Hindi ako nag-iisip ng ganon. Mag-almusal na muna tayo bago mag-check out. Ilang oras na bumiyahe ang dalawa. Sa wakas ay may nadaanan silang isang bayan. Ipinagtanong nila kung ano ang pangalan ng lugar. Nagtanong na rin sila kung meron bang mga bahay o apartment na pwedeng maupahan doon. Sa tingin nila ay mukhang tahimik naman ang lugar. Iba nga lang ang paraan ng tingin ng mga tao sa kanila. Naiisip nila na naninibago sa kanila dahil mga dayo sila. Nang ituro ng ali ang alam nitong bakanting bahay, ay agad naman nilang pinuntahan yon. Gawa sa kahoy ang bahay at hindi alam ni Richard kung kayang tumira roon ni Alexa. Nakikita niya kasi ang reaksyon sa mukha nito na parang nag-aalangan. Kung ayaw mo rito, pwede tayong humanap ng iba. Ang importante ay yung magiging komportable ka. May mga butas ang bubong at dingding, kaya parang nag-aalangan ako. Wala namang problema sa ibabayat. Basta yung alam natin na safe tayo. Okay, sige. Gets ko na. Matyagang naghanap ang dalawa ng ibang bahay na mauupahan. Medyo malayo na sa bayan. Iilang bahay na lang ang nadadaanan. Parang wala nang bahay sa lugar na to. Liblib na ang itsura. Bumalik na kaya tayo? Babalik pa? Ayun oh, may nakapaskel. House for rent. Mukhang mas maayos yan. Habang hinihintay ng dalawa na dumating ang may-ari ng bahay,
ay hindi nakaligtas sa pandinig nila ang pag-uusap ng mga taong nakatira roon. Nabalitaan nyo na ba yung usap-usapan ngayon? Umatake na naman daw kagabi yung aswang at si Mang Edgar na naman yung naging biktima niya. Nako! Totoo ba yan? Paano ng asawa't anak niya? Ngayong patay na pala siya. Kawawa naman ang naiwan niya. Di na talaga ligtas na tumira dito sa atin. Dati puro babae ang binibiktima. Ngayon pati mga lalaki at bata maging may edad. Wala nang pinipili. Sino kaya ang aswang dito sa lugar natin? Sa tagal ng panahon, kahit sino walang nakakaalam o nakakakilala sa kanya. Paano mo nga naman makikilala? Nagpapalit ng anyo. Sa dami ng nakatira dito, mahuhulaan mo ba kung sino siya? Nagkatinginan sina Richard at Alexa. Hindi nila alam kung maniniwala sila sa mga narinig. Pero hindi nakatiis ang binata at tinanong niya ang mga nag-uusap. Magandang umaga ho. Mawalang galang na po ha. Totoo po ba yung narinig namin na may aswang sa lugar na ito? Tama ang narinig ninyo. Teka. Hindi ba kayo taga rito? Ngayon ko lang kayo nakita. Opo. Dayo po kami. Hinahanap po namin ang may-ari ng bahay na yan. Balak po sana naming upahan. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang balaking tumira rito. Mapapahamak lang kayo sa lugar na ito. Hindi naman po siguro kami guguluhin ng aswang na sinasabi nyo. Wala naman po kaming ginagawang masama. Kailangan lang po namin ng pansamantalang matutuluyan. Asawa mo ba yung kasama mo? Opo. Hintayin niyo ang may-ari at ipatatawag ko sa apo ko doon sa bahay niya. Maraming salamat po. Tumalikod na si Richard at bumalik sa kotse. Hindi nakatiis si Alexa at sinita siya. Ano yung narinig kong sinabi mong mag-asawa tayo? Hayaan mo na. Kailangan ko lang sabihin yun para matigil sila sa pagtatanong. Hindi ko pwedeng sabihin na may humahabol sa atin at baka lalo nila tayong itaboy. Mukhang makaluma pa rin ang mga taong nakatira sa lugar na to. Mantakin mong naniniwala pa sila sa aswang hanggang ngayon? Paano kung totoo ngang may aswang? Di maghanap na lang tayo ng ibang lugar na pupuntahan. Okay na tayo dito. Tingin ko naman safe tayo sa lugar na to. Okay, ikaw ang bahala. Kalahating oras na naghintay ang dalawa bago dumating ang may-ari ng bahay. Nagpakilala naman ang lalaki at kinausap sila. Walang problema sa babayaran namin. Kailangan lang na may matuluyan kami ngayong araw at sa mga susunod pa. Medyo malayo kasi ang pinanggalingan namin. Hindi na namin kayang maghanap pa. Mukhang maganda naman ang bahay na pinapaupahan mo. Ang totoo, kakapaayos ko pa lang ng bahay na yan. Ang dami na kasing sira simula nang umalis yung mga nakatira dyan. Swerte nyo dahil mukhang bago ang bahay. Kung okay na tayo sa napag-usapan, pwede na ba naming makuha ang susi? Pagod na kasi ang asawa ko. Pagpapahingahin ko muna siya. Hindi naman babuntis ang asawa mo. Kumunot ang noon ni Richard, saka sumulyap sa gawin ni Alexa. Hindi naman. Bakit mo natanong? May aswang kasi na gumagala sa lugar namin. Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero yun ang totoo. Mag-ingat na lang kayo ha. Hanggat maaari, huwag na kayong lalabas kapag gabi. Siguraduhin yung nakalak at nakasarado na ang mga bintana at pinto. Sa panahon ngayon, hindi na kami naniniwala dyan. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Pero mag-triple ingat kayo ha. At gawin nyo na lang ang bilin ko. Mahirap magsisi sa huli. Sige, salamat. Pagpasok ng dalawa sa loob ng bahay, ay pasalampak na naupo sa upuan si Richard. Pakiramdam niya ay masasakit ang buong katawan niya. Okay ka na ba? Medyo masakit lang ang katawan ko.
Kailangan ko lang tong ipahinga para mawala. Ilang kwarto dito sa bahay? 2, kaya tig-isa tayo ng kwarto. Mamili ka ng gusto mo. Doon ako sa hindi mo mapipili. Maayos naman ang naging tulog ng dalawa ng gabing yun sa bahay. Kinabukasan, pagising nila'y nag-aya si Alexa sa binata na pumunta sila sa palengke para mamili ng mga kailangan sa bahay. Pumayag naman ang binata dahil maayos na ang pakiramdam niya. Habang naglilibot sa palengke ay napapansin ng dalawa ang kakaibang titig ng mga tao sa kanila. Nagbubulungan pa ang mga taong naroroon. Nawirduhan sila sa mga inaakto nila. Ano kayang pinagbubulungan nila tungkol sa atin? Hindi ko alam at wala akong planong alamin. Nakakainis lang. Dahil pinagtitinginan nila tayo. Normal yan kapag dayo ka sa isang lugar. Hindi ka kasi nila kilala. Bili! Bili na kayo! Sariwa ang mga isda ko! Bagong huli ang lahat ng yan! Naagaw ang pansin ni Alexa nang sumisigaw na tindero ng isda malapit sa kanya. Lumapit siya roon at parang batang tinitigan ng mga buhay na isda na nasa banyera. Gusto mo ba niyan? Oo sana, nakakatuwa. Ngayon lang ako nakakita sa personal na buhay ko ng mga isda. Ang inosente mo naman pala. Sige, bibili tayo niyan. Lulutuin ko mamaya. Yan ang ulam natin sa tanghali. Bagong salta ho ba kayo dito sa lugar namin? Opo, kahapon lang po kami dumating. Ingatan mo ang babaeng kasama mo. Maganda siya at tiyak na kagaya niya ang binibiktima ng aswang. Bago pa humalapitan ng aswang ang kasama ko, dadaan muna siya sa akin. Sige po, dito na kami. Naging palaisipan kay Richard ang sinabi ng tindero sa kanya. Napapaisip siya kung ano ang dahilan ng aswang para mambiktima at pumatay ng mga babae. Lalaki kaya ang aswang o babae? Malakas na ibinato ng babae ang hawak na baso. Galit siya sa mga tauhan dahil natakasan sila. Malapit na sanang mapatay si Alexa, pero may taong tumulong dito para makatakas. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nahahanap, Alexa. Kailangan ubusin ko kayo ng pamilya mo. Nakatanaw si Alea sa bintana. Nagsindi siya ng sigarilyo at ibinugay yun. Nilalaro niya sa isip kung paano niya papatayin sa sariling kamay ang kaibigan. Malaki ang galit niya sa ama nito dahil yon ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang ama. Dati silang magkasosyo sa negosyo hanggang sa nagsolo na si Don Lucio at iniwan sa ere ang ama niya. Nang mga panahong yon ay baon sa utang ang sariling ama. Nang hinahabol na siya ng mga inuutangan ay hindi nito alam kung paano mababayaran ng milyong-milyong utang. Nadepres ang ama niya at nagbaril sa sarili at yun ang ikinamatay nito. Naiwan siyang nag-iisa kaya nagdesisyon ng tita niya na kupkupin siya at dinala sa Amerika. Doon na nga siya nanirahan. Pagbalik niya ng Pinas ay nabuo ang plano sa utak niya. Nagantihan si Don Lucio. Sinadya niyang makipaglapit at makipagkaibigan kay Alexa para madali niyang magawa ang kanyang plano. Parang linya ng kuryente na mabilis na kumalat sa buong lugar ng San Miguel ang tungkol sa mag-asawang dayo. Sa tuwing may dayo sa lugar nila ay hindi maiwasang makaramdam ng takot ang mga residente dahil lahat ng dayo ay pinapatay at binibiktima ng aswang. Nang gabing yun, hindi dinadalaw ng antok si Alexa. Pabaling-baling siya sa higaan kaya nagpasya siyang lumabas para magpahangin. Habang pinagmamasdan ng madilim na kapaligiran ay umihip ang preskong hangin. Nayakap niya ang sarili at muling naisip ang kanyang ama at ang kanyang yaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatako. Pero sana mahuli na ang mga pumatay sa inyo
para managot na sila sa batas. Gusto kong makamit ang hustisya para sa inyo. Natigil si Alexa sa pagmuni-muni nang maramdaman niya na parang may nakatitig sa kanya. Hinahanap niya kung sino yun, pero wala naman siyang makita. Sa isang bahagi ng kakahuyan ay napansin niya na parang may gumagalaw doon. Dahil sa tawag ng kuryosidad, kaya naisip niyang puntahan ang nakita. Nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang bigla na siyang mapalingon. Gabi na. Saan ka pupunta? Ha? Kung parang may gumagalaw kasi sa parting yun. Itinuro ni Alexa ang madawag na madilim na kakahuyan. Sinundan naman ang tingin ni Richard ang itinuturo ng dalaga. Tiyak na hayop na ligaw lang nga nandyan. Huwag ka nang pumunta dyan. Baka may ahas at matuklaw ka pa. Pagkarinig sa sinabi ng binata, ay nakaramdam ng matinding takot si Alexa. Bigla siyang napatakbo sa tabi nito at napakapit sa braso. Kung natatakot ako sa ipis, mas natatakot ako sa ahas. Kaya pumasok na tayo sa loob. Hindi ka pa ba matutulog? Naiisip mo na naman ang yaya at daddy mo. Lagi ko naman silang naiisip. Hindi sila nawawala sa utak ko. Hindi naman talaga biro ang mawala ng pamilya. Alam kong nararamdaman mo. Ikaw, may pamilya ka na ba? Uli lang lubos na ako. Namatay sa gera ang tatay ko. At ang nanay ko naman, namatay sa sakit na kanser. Wala akong kapatid, kaya nag-iisa lang ako. Asawa? O kaya anak? Meron ka? Wala. Puro kasi trabaho ang iniintindi ko. Pareho pala tayo. Wala rin akong kapatid. Tanging si Alea lang na parang sister ko. Speaking of Alea, baka nga pala tumatawag na siya sa akin. Hindi ko pa kasi nare-replyan ang text niya. Mas maganda kung wala kang pagsasabihan kung nasaan ka ngayon. Mahirap na. Sa sitwasyon mo ngayon, napakahirap magtiwala kahit kanino. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Medyo inaantok na rin kasi ako. Huwag kang lalabas basta-basta sa susunod. Kapag gusto mong lumabas, sabihan mo ako para nasasamahan kita. Hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Alexa at sabay na silang pumasok sa loob. Hindi nila nakita ang isang pares ng mapupulang mata na nasa kakahuyan at nakatitig sa kanilang dalawa. Nung umagang yun ay maagang nagising si Richard. Nagluto siya ng almusal at nag-init ng tubig. Habang umiinom ng kape ay naisipan niyang tumambay sa labas ng bahay. Naabutan niyang nagsisibak ng kahoy si Mang Ambo. Mang Ambo, magandang umaga po. Napakasipag niyo naman ho. Baka kailangan niyo ng tulong. Nako, ay yakang-yaka ko na ito. Mas malakas pa yata sa kalabaw to. Lagi niyo po bang ginagawa yan? Oo, kinuha ko ang mga kahoy na ito dyan sa gubat. Sayang nga, dahil may nakita akong baboy ramo. Pero hindi ko naman nahuli. Nakatakbo at biglang nawala. May mga mababangis na hayop pa pala po rito? Oo naman. Mas marami nga dati. Pero ngayon, kakaunti na lang. Parang magandang ideya yan ah. Ano po bang kailangan kapag nanguhuli ng baboy ramo? Kailangan mo ng barel, ng itak at yung tali. Bakit ba? Gusto mo bang subukan? Opo, sana eh. Para maranasan ko naman kahit isang beses lang po. Huwag ka lang magpapaabot ng gabi sa gubat na yan. Bakit naman po? Alalahanin mo, yung gumagalang aswang. Maraming natagpuan dyan dati na biktima ng aswang. Kaya takot na rin ang taga rito na magpunta dyan sa gubat. Seryoso po ba na may aswang? Paano po kung gawa-gawa lang yun ng mga matatandang nakatira po dito?
Paano mo maipapaliwanag yung mga nawawalang laman loob ng mga biktima? May mga kagat sila sa iba't ibang parte ng katawan. Alam namin na hindi tao ang may gawa noon. Maniniwala lang siguro po ako kapag nakita ko na siya ng harapan. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang tawagin ni Alex ang binata. Nagpaalam si Richard sa matanda saka pumasok sa bahay. Habang magkasalong kumakain ng almusal ay hindi mawaglit sa isipan ni Richard ang biglang nabuong plano. Napansin naman ni Alexa ang malalim na inililipad ng isip ng kaharap. Saan ka na ba nakarating sa iniisip mo? Magpapaalam sana ako sa'yo. Mamaya bago magtanghali, naaalis ako. Saan ka naman pupunta? Pwede ba akong sumama? Dito ka na lang para mas safe. Doon ako pupunta sa gubat. Susubukan ko manghuli ng baboy ramo kung sakali. Ikaw ang bahala. Huwag ka lang magpapaabot ng gabi. 11:00 ng tanghali. Nang pumunta si Richard sa loob ng kagubatan para mangaso. Ilang beses niyang pinag-isipan ang plano at heto na nga siya ngayon. Papasukin niyang masukal na kagubatan para manghuli ng mga likaw na hayop. Adventure sa kanyang pangangaso dahil first time niya ito na gagawin. Bumango ng matinding excitement sa dibdib niya at nagmamadaling bumaba para makauwi ng maaga. Kabilin-bilinan ni Alexa sa kanya na huwag siyang magpapaabot ng gabi sa loob ng gubat. Hawak ang baril ay itinutok niya ito sa isang baboy ramo na kasalukuyang naglalakad. Sinundan niya kung saan yun nagtungo. Ngunit mukhang matalas ang pakiramdam nito dahil mabilis na nakailag ng paputukan niya. Nagtatatakbo ito ng mabilis kaya naman tumakbo siya para sundan ito. Kailangan niyang mahuli yun. Matalas ang kanyang mga mata sa paligid. May mga nakikita siyang baboy ramo, ngunit hindi yun ang gusto niyang mahuli. Nagpatuloy siya sa paglalakad takbo. Paglingap niya sa isang bahagi ng kakahuyan ay napangiti siya nang makita ang hinahabol. Itinutok niya roon ang baril at pinaputokan ito. Iglap lamang ay nakahandusay na ito. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ang baboy ramo na binaril. Naka-jackpot din sa wakas! Parang bata na abot nga ngiti niya. Napasuntok pa siya sa hangin dahil sa sobrang saya. Binuhat niya ang baboy ramo at ipinasan sa balikat. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Hindi niya matandaan kung saang bahagi siya ng kagubatan naroon. Pinili niyang tugpain ang daan na alam niyang nilalakaran niya kanina. Tagaktak ang pawis at sobrang pagod na nadarama na umupo muna siya sa isang malaking bato si Richard. Ang baboy ay inihiga muna niya sa tabi niya habang habol ang paghinga. Kanina pa siya pabalik-balik at hindi niya makuha ang tamang daan para makalabas sa gubat na yon. Hindi siya pwedeng abutin ng gabi sa gubat dahil yon ang kabilin-bilinan ni Alexa sa kanya. Bago magdilim ay dapat nakabalik na siya sa bahay. Nakaramdam siya ng matinding pangamba nang makita sa kanyang orasan na 4:45 na ng hapon. Patayo na siya nang makarinig siya ng tinig mula sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon para makitang nagmamay-ari ng tinig na iyon. Tumambad sa kanya ang babaeng may daladalang piraso ng mga kahoy. Naliligaw ka ba? Oo eh. Kanina pa nga ako paikot-ikot dito sa gubat. Pero hindi ko makita ang tamang daan palabas. Sasamahan kita para makalabas ka dito. Hindi ka dapat nagpapaabot ng dilim dito sa gubat. Delikado. Tumayo siya at muling ipinasa ng nahuling baboy. Sumunod siya rito nang nagpatiuna ang babae. Habang naglalakad ay napansin niya ang katahimikan nito. Napansin din niya na ilag sa kanilang mga hayop na sumasalubong. Ilang minuto ang lumipas nang sa wakas ay narating din nila ang bukana ng gubat. Miss, salamat sa tulong mo. Tuwang-tuwa na sabi nito sa babae.
Ngunit napatda siya nang hindi makita ang babaeng kasamang naglalakad kanina. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid para makita ang babae. Ngunit bigo siya na makita ito. Kung sino ka man, salamat sa'yo. Nakalabas sa gubat si Richard, saka naman biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makita niya ang pangalan ng pulis na may hawak sa kaso ng pamilya ni Alexa, ay agad niyang sinagot ang tawag. Hello pare, kanina pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak. Wala lang sigurong signal kanina. Ano nga palang balita? May lead na kami kung sino ang mastermind at mga suspect sa pagpatay sa pamilya ni Alexa. Talaga? Sige, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Nang matapos mag-usap ang dalawa, ay umuwi na si Richard. Nagulat pa si Alexa nang makita kung ano ang dala ng binata. Totoo bang nahuli mo yan? Oo, may uulamin na tayo sa loob ng 1 buwan. Kinakain ba yan? Baka malason tayo. Masyado kang inosente. Mas masarap ang laman nito kaysa sa baboy na kulay puti. Siya nga pala, tumawag kanina si Sir Carlo. May balita na tungkol sa suspect. Talaga? Alam ba nila kung sinong pumatay sa pamilya ko? Sisiguraduhin pa nila. Ang payo ko lang sa'yo, iwasan mo munang makipag-usap sa kamag-anak o kahit kaibigan. Bakit naman? Sundin mo na lang ang payo ko. Nag-iingat lang tayo. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay naunang umakyat si Richard. Dahil sa pagod, kaya mabilis siyang dinapuan ng antok. Habang nakikinig ng music sa cellphone si Alexa, ay biglang tumawag ang kaibigang si Alea. Natuwa siya at na-excite nang mabasa ang pangalan ng kaibigan sa screen ng cellphone. Sis! Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Alam mo bang sobra ako nag-aalala sa'yo? Nasaan ka ba ngayon? Okay ka lang ba dyan? Huwag kang mag-alala sa akin, sis. Maayos na maayos ako dito. Nandito ako sa San Miguel. Kasama ko ang bodyguard ko na si Richard. Dito muna raw kami. Hanggang hindi pa nahuhuli yung kung sino man yung pumatay kay daddy at sa yaya ko. Nasa panganib din kasi ang buhay ko ngayon. Ganun ba? Mapapanatag na ang kalooban ko dahil sa wakas nakausap na kita. Hindi na ako mag-aalala kung nasaan ka man ngayon. Basta ha, mag-iingat ka. Kapag may problema, tawagan mo ako agad. Salamat sa concern mo, sis. Ikaw rin, mag-iingat ka lagi ha. Huwag mo na lang ipagsabi sa mga kamag-anak ko kung nasan ako. Okay, Kapi. Sige na, magpahinga ka na at gabi na. Kabilugan ng buwan ng gabing yun. Alam ng mga residente na lalabas ang aswang sa gabing yun. Maagang nagsara ng bahay ang mga tao at pinilit na matulog ng maaga. Nang gabing yun ay nakatakda rin ang nakaambang panganib kina Alexa at Richard. Lingid sa kaalaman nila, bumiyahe na ang mga tauhan ni Alea para iligpit sila. Nang gabing yun, sa kakahuyan ay pumarada ang 2 sasakyan, lula noon ang 5 lalaking pumatay kay Don Lucio at Yaya Elena. Kasama na rin nila ang amo at ang mastermind nila na si Alea. Nang masiguro na tahimik ang buong baryo, saka lumabas ang 6. Tandaan niyo ang bilin ko. Gusto kong buhay si Alexa kapag iniharap niyo siya sa akin. Maliwanag ba? Pinalibutan ng 5 lalaki ang bahay na inuupahan ng 2. Sa kusina sila dumaan para makapasok sa loob. Samantala, nahihimbing namang natutulog si Alexa habang si Richard ay gising pa. Natigil sa pagpasok ang 5 lalaki nang makarinig sila ng malakas na alulong na tila aso. Nahintakutan ang isa at sumiksik sa katabi. Paraso lang yun. Natatakot ka? Duwag! Nagpatiuna ang lalaki at iniwan ang kasama. Nang makaakyat ang lalaki, ay binuksan niya ang unang kwartong nadaanan.
agad niyang hinila patayo si Alexa habang nakatakip ang kamay nito sa bibig. Natakot si Alexa, kaya pinilit niyang makawala. Malakas ang lalaki, kaya wala siyang nagawa para makatakas dito. Narinig ni Richard na parang may nangyayaring masama sa kabilang kwarto. Kaya agad niyang kinuha ang baril at nagtago sa likod ng pinto. Eksaktong pagbukas noon ay binali niyang braso ng pangahas na pumasok. Sumigaw yun sa labis na sakit ng bitawan ng baril. Hindi nagdalawang isip si Richard na barilin ng lalaki. Narinig ng iba pang putok ng baril kaya nagmamadali silang lumabas ng bahay kasama si Alexa. Mula sa bintana ng kwarto ni Richard ay tanaw niya ang mga nanloob at dumukot kay Alexa. Mabilis niyang sinundan ng mga yon. Nagdarasal siya na sana'y maabutan niya ang tumangay sa dalaga. Ang nakangiting si Alea naman ang nadatna ni Alexa na naghihintay sa kanya sa labas ng sasakyan. Nalito siya kung ano ang nangyayari. Sis, anong ibig sabihin nito? Kung sino-joke mo ko, hindi magandang biro to, ha? Sinong nagsabing nagjo-joke ako? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Kahit saan ka magtago, mahanap kita. Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan. Ang tanging kasalanan mo lang ay naging anak ka ng taong pumatay sa papa ko. Hindi ko maintindihan. Bago kita patayin, ay ipaiintindi ko sa'yo para alam mong lahat. Ang daddy mo ang may kasalanan kung bakit maaga ako nawala ng ama. Hanggang ngayon, hindi mo wala ang galit sa puso ko. Kaya pati ikaw, dinamay ko na. Maawa ka. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung gano'n, ikaw palang nagpapatay sa daddy at sa yaya ko. Napakasama mo! Masama na kung masama. Pero ang ama mo ang dahilan kung bakit ako naging masama. Sasagot pa sana si Alexa. Pero natigilan sila nang biglang may tumalon sa lalaking may hawak sa kanya. Kitang-kita niya kung papaanong nilapa ng aswang ang lalaking tauhan ng nakabonet. Parang kinakatay na ubod ng lakas ang sigaw ng lalaki. Nahintakutan sila, kaya naman nagkanya-kanya sila ng takbo. Nakita ni Richard na papunta sa direksyon niya ang dalawang lalaking nakabonet, kaya binaril niya ang mga yon. Timbwang naman sa lupa ang dalawa. May aswang! Tulong! Kakainin niya kami! Naalarma si Richard sa narinig. Mabilis ang naging kilos niya. Tumakbo siya para hanapin si Alexa. Samantala, parang hindi lumalapat ang mga paa ni Alexa at Alea sa lupa sa bilis ng takbo nila. Anong klaseng lugar ba tong pinagtataguan mo? At may ganitong klaseng halimaw! Hindi ko alam na totoo pala ang aswang dito. Akala ko noon, kwento-kwento lang. Ma'am, nakain ang isang kasama natin. Paano kung kainin din niya tayo? Ikaw ang susunod na ipapakain ko kapag hindi ka tumigil. Hawakan mo yang sa Alexa at huwag mong pakakawalan. Gusto ko pa siyang pahirapan sa mga kamay ko. Pakiramdam ni Alea ay malayo nang narating nilang tatlo. Tingin niya ay nasa gitna na sila ng masukal na gubat na yon. Kahit pawis at hinihingal ay lumapit siya sa nakaluhod na kaibigan. Puno ng galit at puot ang mga mata niya. Pagkalapit ay sinabunutan niya si Alexa. Napaigik naman sa sakit. Parang awa mo na, sis. Tigilan mo na to. Wala namang may dudulot na mabuti tong ginagawa mo. Yan ang gusto ko. Ang magmakaawa ka sa akin. Ilang taon ang tiniis ko para maisakatuparan ko ngayon ang mga plano ko. At hindi ako magsisisi kahit patayin kita rito. Ipapakain din kita sa halimaw at papanoorin ko kung paano kanyang pirapirasuhin at gutay-gutayin. Wala ka na bang natitirang kabutihan dyan sa puso mo, Alea? Wala na! Puro kasamaan na ang nasa puso ko ngayon.
Yun ang itinanim ng ama mo! Dito! Sabay turo ni Alea sa dibdib niya. Doon nagsimulang lumuha si Alexa. Gusto niyang tawagin si Richard pero hindi niya magawa. Alam mo, bakit hindi na lang kita ibalato sa bata ko ngayon? Para makatikim naman siya ng sariwang karne bago kita ilibing sa lugar na to. Ngumiti naman si Elmer na parang manyakis na kinikilatis ang kabuuan ni Alexa. Ma'am, hindi ako tatanggi sa grasya. Parang gusto kong manood ng live show. O siya, ikaw nang bahala dyan, Elmer. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Wag! Wag kang lalapit! Wag ka sabing lalapit! Tatakbo pa sana si Alexa, pero nahila agad ni Elmer ang mahabang buhok niya. Saan ka pupunta? Ha? Gusto mo pa bang makipaghabulan sa akin? Ha? Gusto ko rin sana yon. Pero wala na tayong oras. Itinulak ni Elmer pahiga sa lupa si Alexa. Nang magwala ang babae, ay hinawakan ng mahigpit ni Elmer ang magkabilang pulsuhan ni Alexa. Panay pa rin ang iyak ni Alexa. Yun naman ang naabutang eksena ni Richard. Kumulo ang dugo niya sa galit. Nagtago siya sa makapal na damo para hindi siya makita. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at lalo lang tumindi ang galit na nararamdaman niya nang makita kung papaanong hipuan ng lalaki si Alexa. Hindi siya nakapagpigil kaya bigla niyang sinugod si Elmer. Nagulat naman si Elmer nang may sumuntok sa mukha niya. Gaganti pa sana siya, pero isang suntok ang muling tumama sa kabilang mukha niya. Pumalakpak naman sa tuwa si Alea. Woo! Yan ang gusto ko! Live show! Sige, Elmer! Lumaban ka! Suntukin mo siya! Huwag na huwag kang papayag na hindi nakakaganti! Pinilit tumayo ni Alexa kahit nanghihina ang katawan niya. Sa narinig na pagsasaya ng babae, ay lumukob ang galit sa puso niya. Pagkatayo, ay walang alinlangang lumapit siya kay Alea at sinampal ang babae. Nagulat naman si Alea. Sapo ang nasaktang pisngi na matalim na tumitig kay Alexa. Pagkatayo ni Alea, ay sinabunutan niya ang dalaga. Gumanti naman si Alexa rito. Walang hiya ka! Ipaparate mo pa talaga ako sa mabahong lalaking yon! Deserve mo yan! Natigil sa pagsasabunutan ng dalawa nang makarinig ng putok ng baril. Dilat ang mga matang bumagsak si Elmer sa lupa habang ang isang kamay ay nakasapo sa tiyan nito. Nang makita ni Alea na patay na ang tauhan, sa kanya binunot ang baril sa likod ng baywang. Itinutok yun kay Alexa. Wala na akong pakialam kahit mamatay ako ngayon. Basta isasama kita sa impyerno! Papatayin din kita! Bago pa mapindot ni Alea ang gatilyo ng baril, ay biglang may umigpaw sa kanya. Ganoon na lamang ang hindi niya maipaliwanag na takot nang makita ang halimaw na nasa ibabaw niya. Malakas siyang sumisigaw habang humihingi ng tulong sa dalawa. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Alexa, saka sila sabay na tumakbo para makalayo sa gubat. Maya-maya pa, sinakmal ng aswang ang liig ni Alea. Sumargo ang sariwang dugo roon, saka sinipsip ng aswang. Sunod naman ay kinagat nito ang laman hanggang sa mabutas ang parting tiyan nito at doon nanginain ng aswang. Busog na busog siya para sa gabing yun dahil marami siyang nabiktima at nakain. Nang makarating sa paupahang bahay ang dalawa ay sumakay na sila sa kotse. Kailangan nilang makaalis sa lugar na yun. Habang nasa biyahe ay panay ang sulyap ni Richard kay Alexa. Tahimik ang babae at seryosong nakatingin sa harapan ng sasakyan. Masuyong hinawakan ni Richard ang kamay nito. Tapos na. Pwede ka nang mapanatag.
Hindi man makukulong si Alea pati ang mga tauhan niya, pero namatay sila sa karumal-dumal na paraan. Tingin ko, tama lang ang nangyari sa kanila. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Hanggang ngayon, nahihirapan akong isipin na totoo pa rin ang lahat ng ito. Inihinto saglit ni Richard ang sasakyan, saka walang paalam na niyakap ang dalaga. Tahan na. Pumapangit ka kapag umiiyak eh. Alam mo, hindi naman mawawala ang sakit. Mananatili yan dyan. Masasanay ka lang hanggang maging manhid na ang puso mo. Habang nandito ako, walang ibang mananakit sa'yo. Yun ang ipinangako ko sa ama mo. Maraming salamat, Richard. Kailangan na natin bumalik sa mansyon. Safe ka na mula ngayon. I-report na lang natin sa may hawak ng kaso ang tungkol sa nangyari ngayon. Halos mag-uumaga na nang makarating sa mansyon ng dalawa. Agad na tinawagan ni Richard si SPO Juan Carlo para ibalita ang nangyari. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang pulis at mabilis na bumiyahe para pumunta sa San Miguel. Pagdating doon ng pulis ay may mga pulis na rin na nagkalat sa lugar. Naabutan niyang may mga bangkay na nakatakip ng puting kumot. Isa-isa niyang tiningnan ang mukha ng mga yun. Hindi mapigilang mag-usyoso ng mga tao na panay pa rin ang bulungan nila. Bakit ganito ang itsura ng mga bangkay? Tanong ni Carlo sa isang pulis. Napansin niyang kakaibang itsura noon. Puno ng dugo ang buong katawan at gula-gulanit ang mga lamang loob ng tiyan. Parang binutas at kinalkal ang loob noon. Maniwala man kayo hindi. Pero aswang po ang may gawa dyan. Aswang? Opo. Matagal nang gumagala ang aswang dito sa bayan namin. Masyado lang siyang matinik at madulas. Kaya hanggang ngayon hindi pa namin nahuhuli. Dayo sila rito sa lugar namin. Kaya sila siguro ang napiling biktimahin ng aswang. Nang magpaalam ang pulis, ay nahulog sa malalim na isipin si SPO Juan Carlo. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinasabi ng pulis. Pero ayon sa nakita niya, ay malabong gawin yon ng isang normal na tao. Na-close ang kaso tungkol sa pagkamatay ng ama at yaya ni Alexa. Lumipas pa ang mga araw. Nang maging okay na ang pakiramdam niya, ay inaasikaso niya ang mga naiwang negosyo ng ama. Simula ngayon, siya na ang may-ari at magpapatakbo noon. Naging abala siya sa kumpanyang iniwan ng ama sa kanya. Si Richard naman ay hindi umalis sa tabi niya. Lagi pa rin itong nakabantay. Hindi niya alam kung papaanong pasasalamat ang gagawin niya sa lahat ng tulong nito sa kanya. Kulang ang salitang salamat sa lahat ng pinagdaanan nilang hirap. Nang matapos ang trabaho ni Alexa ng araw na yon, hindi na siya nagtaka nang maabutang hinihintay siya ni Richard sa parking lot. Pwede bang kumain muna tayo sa labas? Okay lang. Pagod at gutom ka siguro. Maraming ginawa sa office ngayon. Hindi na ako nakapag-lunch. Pagkarinig ni Richard sa sinabi ng dalaga, ay mabilis na nalukot ang mukha niya. Kabilin-bilinan ko, 'di ba? Na kahit gaano ka kabisi, kakain ka? Huwag ka nang magalit. Promise, hindi ko na uulitin. Gusto ko lang din nakasama kita mag-dinner ngayon. Bakit naman? Namiss lang siguro kita. Hindi kumibo si Richard, pero matamis siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Mabilis niyang pinaandar ang kotse, saka walang paalam na hinawakan ang kamay ni Alexa. Maya-maya pa ay dinala yon sa labi ni Richard at hinadkan.